True Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa gingon, pagmatanan, tinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Professor ang mitindog atubangan sa iyang philosophy class nga naggunit og dako nga bakanting pickle jar. Sa pagpadayon sa klase, iyang gibutangan ang garapon og mga golf balls. Og iyang gipangutana ang mga estudyante kung napuno ba ang garapon. Miingon sila nga napuno kini. Ug unya, mikuha ang professor og usa ka kahon nga gagmayng bato ug iyang gibubu sa garapon. Ug ang gagmayng bato misuksok sa bakanting dapit taliwa sa mga golf balls. Gipangutanan sa diya ang mga estudyante kung napuno ba ang garapon. Ug miingon sila nga napuno kini. Unya, mikuha ang professor og usa ka kahon nga bas ug iyang gibubo sa garapon. Ug tuod man, ang bas mipuno sa mga dapit nga bakante sud sa garapon. Unya, ang professor mikuha usa ka botelya nga chocolate milk ilawom sa iyang lamisa. Ug iyang gibubo sa garapon. Ug bipuno kini sa bakanting bahin sa garapon. Ang mga estudyante nangatawa. Ug miingon ang professor, "Karon, gusto kong mahibaw kamo nga kining garapon mo'y nagulagway sa inyong mga kinabuhi. Ang golf balls mao ang mga importanteng butang. Pamilya, mga anak, panglawas, ug mga higala. Ang gagmayng bato mao ang ubang mahinungdanong bahin kanimo. Imong trabaho, panimay, ug imong sakinan. Ang bas mao ang mga gagmayng butang sa imong kinabuhi. Kung imong unahon pagbutang ang mga bas sa garapon, wa na'y dapit para sa gagmayng bato o mga golf balls. Ingon usab niini ang kinabuhi. Kung imong igahin ang tanan mong panahon sa mga gagmayng butang, mawad-an kag dapit alang sa mga butang nga makahatag nimo kalipay. Pakigduwa sa imong mga anak. Paghimo og regular nga pagbisita sa imong doktor. Pagkalingaw uban sa imong mga higala ug sakop sa pamilya nga magsaw sa pangaon. Aduna kay panahon sa pagpanglimpyo sa imong panimay. Unaha pag-atiman ang mga golf balls ug ang mga butang nga mahinungdanon. Ang uban, mga bas lang kana. Ug may usa ka estudyante nga nangutana, "Unya, unsa man di ay ka ng milk chocolate?" Mitubag ang professor, "Bisan unsa kapuno sa imong kinabuhi, duna pagyoy dapit alang sa chocolate. Hinumdumi, matag adlaw nga moabot usa ka gasa. Ug ang pagpuyo sa imong kinabuhi sa husto, mo'y imong gasa sa imong kaugalingon." Daghan kayong butang ang makadistract kanato sa atong debosyon sa Ginoo. Atong trabaho, atong pamilya, ug bisan gani ang atong mga habis. O kini
nga mga mahinungdanong butang sa atong kinabuhi. Apan dili nato hikalimtan nga labaw sa tanan mahinungdanon ang atong relasyon didto sa Ginoo. Sa Exodus 20, 3 ng ingon, ayaw pagbaton og laing Diyos gawas kanako. Apan pila kay gayon kaha nga mas giuna nato ang ubang butang gawas sa Ginoo. Sa Deuteronomio 5, 8 nga to sa 9 nagaingon, ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga tuwa sa langit o sa aniya sa yuta o sa tubig ilawom diha sa yuta. Ayaw kamo pagyukmok o pagsimba kadila kay ako ang Ginoo kay inyong Diyos igihan. Ipasidanan kita sa Ginoo nga dili buyukbo sa mga Diyos ang bisan unsa nga gipuli nato sa dapit sa Ginoo patawag nga Diyos. Ang sekreto ra gayon sa usa ka balampuson ug madagayaon nga kinabuhi mo ang pagbutang sa Ginoo nga una sa tanan dinha sa atong kinabuhi. Kay si Jesus mingon diha sa Mateo 6:33, apan unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios sa pagkinabuhi kamo, uyon sa iya kabubuton ug ang uban nga mga butang ihatag niya kaninyo. Busa, kinanglan nga kamaw kita mo ila kung hain ang labing mahinungdanon sa atong kinabuhi. Ug kini mo'y atong hatagan o prioridad aron maangko nato ang gisaad nga diha sa Juan 10:10 nga nagaingon, apan ang katawhan muani aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Miyani ako aron makabaton kamo og kinabuhing badagayaon. Mga igsoon, ako namang naihatag ang angay kong ikahatag kaninyo, hala na may numero sa bus. Sugdinan nyo duk-duk ka ng inyong cellphone aron na among madawat diri o matubag usab dayon namo. Daghang salamat. Shalom. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Mayong hapon kada tanan. Niya na sa kita rin itong pakingmata, no? Kunya, kitang tanan, busy kay taron, kay host magutaron sa more than 3,000 priests nga niya karon din eh. NRP. National retreat. Oh, sa ilang retreat. No?
mga niya busy kay tas pag timan sa mga bisita mga bot lain pare. In fact unyang hapon kabi pa jud well na ato sa Exicon na pay maabot na kung bisitang duha ka pare ikan sa Iloilo. So yun ani no? Ato na sa ning kining tuka mga lay to serve our priest no. Pahimutan na to. This is first time na ingon ani. Ani ag pundok tanan. Kung ka nindot sa Cebu no, pundok tanan ang mga pare. No? Sige. Ay, may hapon tayo, may hapon Sister Cheryl. May hapon usab sa tanan nato mga suki dinhis kahanginan sa paghigmata. Gisulti na ni tatay nga pagkanindot karong siminahuna kay November 7 is the holding of the National Retreat for Priests sa tupak tibuok nasod sa Pilipinas anaaron din sa Sugbo ang mga kaparian. Although there are more than 15,000 priests throughout the Philippines, but these are the one na di man sa dato ma-accommodate. So, ipada sa Ginoo 3,000 plus. Wow, 3,000 plus. Grabe na sa nakadaghantay. So, mauna ang ato ang kalihukan karong siminahuna. Unya, towards the end of the week, ikahuman sa mga retreat sa mga pare, aduna sa panagtigom sa mga laiko, din ang uban nga speaker sa ilang retreat, muhatag usab og input natong mga laiko. Sa Pitsa 11. Sa Pitsa 11. So that's it, no? And stay put sa inyong mga TV sets karon kay ang ato ang pagabat-baton karon, atong magatukion karon ang atong dula sugilanon niya kining putting God first. Sister Cheryl. Hello, kumusta ang mga suki? Dinhi sa atong tulumanon, paghigmata. Pranitatay ang nagngita na og kape para gyud sigurado nga mahigmata. Kamo sa dinha, get your cup of coffee, sit back, relax, and join us in our discussion mahitungod sa putting God first. Sa imong kinabuhi, brother or sister, nauna ba ang Diyos? Nakatuman ba kita sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything else will be added unto you. Kay kung nangita tag-una sa mga added, nya wa na to giput ang God first, mao na nga murag yung dublihon pa ang tanang kusog, paningkamot, ang tanang abilidad ug diskarte mo pagguwa para lang makitaan ang mga added. Nasa daghang sipiatan na Sister Cheryl. Yes. Kanang seek first the kingdom of God. Walay righteousness. Walay righteousness. All of His righteousness. Yes. Yes. All of His righteousness. Unang pangutana, ngano man nga himuon jud nato ang Ginoo nga una sa atong kinabuhi? Ngano man. Ngano man? Oh, siya man yung atong creator. Siya may magbubuhat na to. Siya atong master. Okay. Sumo na para sama sa atong amahan. Sa pamilya, siya di una natustanan. Siya sa amahan sa tibok kalibutan. Oh. Gani sa Ten Commandments ang unang tulo ka mga sugo may tungod sa to ang pagsimba, pagtahod, paghigugma sa Dios. Unahon na natin sa tanan. Kay kung dili siya mauna, unsa man day dangatan? Kung dili siya mauna, kung dili nato pangitaon ang Ginoo pag-una, unsa may consequence? Dili nimo makita nang imong gipangita. Unya, dili jud ta matagbaw. Kani ningon pa mga ni Jesus. Kung unahon pa nimo ang imong pamilya, imong amahan, imong igsuon, tanan sa mga pamilya, kay kaniya, dili siya malipay. Dili ka takos na mahimong disipulo sa atong Ginoo. So you have to die to yourself. Yes. And always seek you first, Jude. Tinuod. Unya, ngano man gyud na tay nga siya lagi jud, beato gyud ang klarohon gyud pag
Ato yun ang i-emphasize, i-stress yun. Nga naman, unya gisulti ni tatay, no? Kay siya yun ang tinubdan sa atong kinabuhi. Ang atong Magbubuhat. existence, o siya ang atong magbubuhat, ang atong Dili, pagkakita. Siyang nagmugna ka na to. Kay ang buhat, gikan sa kabutang. Ang mugna, gikan sa wala. Hindi ka na binisaya sa. Mo na create. Oh, pagmugna. Kung atong mailhan na ang Dios sa Dili na siya Diyos. pag-ila. Di ka na mo ilan na tayo sa iyang pagka-Diyos tayo ba? Oh. Siya kaya ito pangitaon. Siya man di pangita. Mga bitakop sa bot niya. If we can fathom God, He is no longer God. Yes. That's why He cannot be fathomed. It stops being a mystery. Oh, Di ba tay? Pero nangutan na tong usa ka bag-ong graduate 10 years old sa atong bag-ong nigawas sa WJS. Kaya ingon na siya nga kanang kinsa man naghimo sa Diyos. Who made God? Yes. Unya kanang pangutanahan no is really childlike. Yeah. A childlike Coming from question. an innocent child Yes. asking who made God, since God made everything, so who made God? And to those who have inadequate knowledge and those who are arrogant, they will try to scrap out ang kanang idea nga naagyo'y Ginoo. Maingon jud sila, away Ginoo. Kaya ni man mamatay ram gyapon ang tanan. Pero luoy jud kaayo no ang katong wala jud nagtuo og Ginoo kay katong mga nagtuo sa Dios duna gyoy paglaom. Naglaom nga human sa usa ka kanang kinabuhi nga matarong duna pagyud tay adtuan nga mao ang gisaad nga langit o paraiso. Nya karon ato ning pangutana Brad. Oh, laing pangutana kay gitubag naman ni tatay kay siya ang magbubuhat kay siya ang nagmugna nato tayo no nagmugna nato pero kanang uban mo ingon nga how do I know that there is really a God nga ang ganing mga ginikanan nako kung diin ko gikan gipasagdan naman ko wa man ko nakasinati sa ilang gugma diri nako. How do you explain that to someone who is abandoned by the parents? Nya gipanghatag ana. Lisod kayo tinuod, Sister Cheryl. Apan, kung ato yung sabtunog atong tuhuan, nga kung ang atong kinabuhi gikan sa Dios, ato dayong makita diya. The fact that you are still living, that is already grace from God. Binayaan ka man sa tanan, gitalikdan ka man sa tanan, sa imong kaugalingong ginikanan din apan, ang kamatuuran, nga buhi ka pa, na ginhawa ka pa, adunay Dios nga nagtanaw, ug duna siya tuyo kanimo, igsuon. And that is because of His great love for you and for all of us. Ayaw undang sa pagpangita sa kamatuoran. Kay nagkalain-lain ta og agianan ngadto padung sa Dios. Nagkalain-lain ang ato ang kinabuhi, apan usa ra jud ang atong tumong nga kung kita mituo nga gikan sa Dios, asa man ita paingon kundi ngadto balik sa Dios. Mo na nakaluoy, Sister Cheryl, anang mga kaigsunan nato nga magpakaron ingnon nga wala kunoy Dios. Ngayon ko magpakaron ingnon kaysa tinuod lang kada miingon nga walay Dios, wala na motoo, wala na ingon nga di sa motoo og Dios nga walay, di sa motoo nga dunay Dios. Ila lang gi-deny, ila lang gi sa nang pag-deny. Ilang gi Sa likway, dili lang sa likway kundi murag wala nila ilhaba kanang
Wala gi-acknowledge, Wala wala. nag-acknowledge ni dunay Dios. Nga. Apan dunay Dios, kay baos lang dunay Dios. Dili lang sila ma-acknowledge sa iyang pagka-Dios. Because of so many reasons. And others do not really acknowledge that there's a God. Maobitaw na nga, mintras nangutana ko ni atong pangutanaha, nasubo ang dughan, labi na ni adtong mga bata, nga ang mga ginikanan, wa kaila Ginoo, ug wa sad nagtudlo og Ginoo. Mga ginikanan nga wala say simba-simba, unya mauna nga dili makatudlo sa mga anak nila nga manimba sila. Isn't that sad? Yes, it is very sad. Because parents who do not know God, dili mo sila makahatag og something nga wala nila. Amen. Di ba? So, maunay nakalisod din ha. But here, kay atong topic is putting God first man. Ato naman tong na-define nga naa jud Ginoo, kay even the scientists nga mga banggiitan nga mga scientists moingon yun nga doon Ginoo. Doon na bitaw kay banggiitan kuno kay tanan nga scientifico, Sister Cheryl. Giingnan niyang Ginoo nga Ginoo. Kibaw naman mi sa paghimog tao Kibaw naman mi sa paghimog kinabuhi. Some electrical currents amo lang butang connection dire. Mahimo naman Ingnan ni ses Ginoo nga sige ko no. Pakit ako no ko. Kuha din siya og kuan ang scientist pakit o ka. Kuha din siya yuta. Kayang iumol ang yuta. Gibadlong sa Ginoo. Siya paghimog imong yuta. Ako mo na paghimog imong yuta. That's true, no? Kanang joke rani, pero the beginning of all things is really God, and mao siya Alpha and Omega. Siya gyud ang atong sinugdanan ug ang katapusan. And sometimes it's really kanang ambot mo ingon baka kog ridiculous, no, kanang mga tao nga dili gyud mo ingon ba nga kamo din ha nga magpasantos-santos o kamo din ha nga magsigisgot anang Ginoo or something nga mura bitaw og ang naghisgot og sa Ginoo, mura bitaw og kini bitaw mga weird na kay gasigig hisgot og Ginoo. Pero sa pagkitinuod lang, labi na sa akong edad karon or sa among edad karon, we need to accept that we need God because we know nga anyone, white tao nga exempted from death. And if naay kamatayon, mo na giingon nga ngano ang uban mahadlok man mamatay. Be, unsa may gikahadlukan sa usa ka tawo nga mamatay? Tungod kay dili andam. Unya unsa man day andamon? See? Sa ato pa nahadlok mamatay kay wa nakapangandam niya. Nganong mangandaman? Unsa may andamonon? Kanang wa pagpangandam, that is one reason na kasagaran sa mga magtotoo. Kung nagatuo ka sa Dios, mahadlok ka mamatay, muingon jud kag di pa ako andam nga mamatay. Apan ang katong wala mutuo sa Dios, ang ilang itubagan na Sister Cheryl, nawili sila sa kalibutan. Dunay kawili sa kalibutan. Unsa pa may kawilihan kung pananglitan na bitaw kay mga ang edad 80 na pataas 90 na nagsige pagpangandoy og taas nga kinabuhi nga panalanginan sila taas nga kinabuhi unya mangutana ta nganong gusto man kang tas-on pa ang imong kinabuhi. Very good question. Yes. Dunay ni dolog doktor. Oh. 60 anyos na siya, mapay pagka 60 anyos niya. Oh. Siya, Dok, makaabot pa ka kung 80 anyos, Dok. Oh. Ingno din, doktor. Kining, okay, nag-exercise ka ba? Nagalakaw ka ba? Nag-jogging ka ba? Siya, wala, Dok. Kining, nag-hike ka ba? Nag-biyahe ka ba ang mga lain-laing lugar para ma-enjoy? Siya, wala, Dok. Siya, dili ka tig-drive, kanong gusto ka maglumba-lumba. Siya, wala, Dok. Siya, kung wala ka niya, anong gusto ka mamutog utsinta?
Wala man ka ng mga butanga. Usa may mo dugayon sa kalibutan. Gawa na ka mag-enjoy sa kalibutan. Yes. As to the question ba, nga ano man nga gusto ta o malugwayan pa dyan ang atong kinabuhi. Ang lugway sa kinabuhi, mga igsuon, para nako, this is my own opinion, especially when you get healed from any disease at all. Kung doon na kay kalisdanan ng imo nalabngan, nalatasan imo, mga pagsuway, nga naman nga gitagaan kaglang higayon sa Diyos para Makaservisyo. makaila ka niya, para magpaduol ka niya, kay ang tuyo lang yun sa Ginoo na kitang tanan unta, kutob sa mahimo, mahilangit kitang tanan. Mabalik dito niya. Yes. Mahiusa dito niya. Pero kung gusto kag taas nga kinabuhi, unya ikaw ra din ha mo'y magpahimo sa imong kinabuhi. Wala jud ingon nga nakaila kag Ginoo, unya nag-alagad ka sa Ginoo. Suod na mo ang sa Ginoo, karang masuod na ka sa Ginoo, pwede na. Kung suod ka sa Ginoo, mingon ka, kuha ko Lord. Di na ka madlok mo, tay. Di na kahadlok mamatay. Oh, anytime, pwede na. Ano, ang problema ko na to, kargados mga tao din is, una nga, doon na tayo mga worry, doon na tayo mga, kay ang atong mindset, kalibutanon, wa na to ginuna ang next life. Yeah. Nga unta, ang atong pagkabuhaton din is a preparation for the next life. Not that what we can have in this world. Oh, good. Colossians 3, 1 to 2. Pinisaya. Kaya muna nga, sige lang tanggap mangitag mga nindot kaya itong kinabuhi. Dire niya, saan may magbuhaton sa sunod kinabuhi? Nga wa man naandam tayo. Oo. Ang kalag. Colossians 3, 1 to 2. Colossians 3, 1 to 2. Sanglit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. See? Dili ang kalibutanon ng atong siguroon. Kundi ang sa sunod na itong kinabuhi. Kaya di nining kalibutan na, kuwanta, kanang traveler, sana sa Binisaya, we are in our journey. Naglakbay. Naglakbay lang ta din Doon na tayo padulungan nito sa tumoy. Tinuod tayo. Mapita na nga, sa una bitaw, I am guilty of this, nga sa una sa kabatanon nato, di dito makaunahuna ng mga butanga. Ano pa day kabataan ang Japon ron? Pero pag abot na to sa edad, makaingon dito pa, nga masubo ka, maminaw, makadungog sa imong mga kaubanan, sa imong mga higala ngayon. Uy, nanam tinidara, mag-enjoy na lang ta. Magplano ta, karon Christmas party. Paimusla na to itong kinabuhi. Pila na lang katuig, dili mag-enjoy ta. It's true. That's Come on. true. Yun sa man paggunahuna ni mo. Kung imong yunahuna nga, pila na lang katuig ang nahabilin sa imong kinabuhi. Unya, ang imo na panghuna na kutob ras kamatayon. So what happens to you after death? Exactly. Mabitaw na, kanang kamo din nga atong mga suki nga viewers nga wala pa'y gipang bati sa lawas, lagsik pa, himsog pa, no? Gamiton yod ang atong bayanan, kining atong lawas nga pohon makutkot raman sa wate. Unya, mubalik ra siyuta, gamiton yod alang sa kahimayaan sa Dios. And I am blessed to realize this kay nagkasaag-saag sa kog kahiwi-hiwi pod. Unya may nalang manginding nga nakailag yod ug unsa gid ay ang tinuod. Kay brothers and sisters, naay mag-edad na lagi katulagi akong giingon nimo. Bag-urang nag-birthday, 87 ang edad. Pangutanan nako, unsa may mong birthday wish? Nga iyang birthday wish, hatagan pa siya taas nga kinabuhi.
So, important nun. Kung sa may ginabuhat karon, naghigda na lang, kay kapoy man kaayo, nya unsa pa man inumog tambal sa buntag, ikaw to inumog tambal. Unya to gusto pagagtasa kinabuhi. Mao na din ha. Pero Brad, tan-awa ra gud ni ang 1 Thessalonica 2:4. Kay nindot man siya kaayo og promise kung unahon sad nato ang Ginoo. This is another addendum to Matthew 6:33. 2:4. 2 Thessalonica. 2 Thessalonica. Anya 2:4. Akong basahon sa Binisaya. Sige. Adre, supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. So, in other words ba, kanang pwede bitaw ta nga kanang, and God hates this, when there is anything or anyone that surpasses ang doon na bitaw mulabaw sa imong gugma ngadto sa Dios, anything or anyone, pananglitan, kay this is a form of idolatry. Mga butang yawanon. Mga butang yawanon. Kanang ug mulabaw gani sa imong gugma sa Dios. Ano ang kuan karon ang gospel. Dili jud mahimo mulabaw ng imong gugma sa Dios. Di gyud mahimo nga dunay makalabaw sa imong gugma sa Dios. Sa ato pa nga unahon gyud nimo paghigugma ang Dios, kay kung dunay makalabaw sa imong gugma dito sa Dios, nahug na og idolatry, pananglitan kanang duna ka ngayo kag trabaho, Lord kaitaw kog trabaho niya, dayon inignanay trabaho, ingon na nga ay di ko kasimba kay na ako'y trabaho. Doon ako'y teaching ana. Sige ko tay. You are so focused to the gift that you receive, but you forget the gift giver. Kana or any one time imong bana nga makalabaw na ay di lang sa ako musimba ay kay kanang naamang gud akong bana. Your husband is the gift from God. Lagi labi na og siman tay naamang gud akong bana di lang sa ko ay kasimba kay labi na nang sa kay babae nga lalaki siman. So and for others it could be children, kanang Yes. mga anak nga Anything that you love more than God. Or any vice, any activity, pananglitan, di nakakasimba kay nagbinuntagay kag madyong. Mo lagi na. Or di nakakasimba kay gabinuntagay ka og video games or nagbinuntagay og Facebook or TikTok. Mo nang yun na. Sa usaw na to, God first yun. God Balik first. yun as God first. Pero ato yun ang ato sang sabtuntay nga kaning atong kaning sugo sa Dios sa paghigugma sa atong ginikanan, sa pagtawad sa atong ginikanan, sa atong pamilya, paghatag pa sa atong pamilya. This should be done out of love for God. No? Dili kay imong ipalabaw siya sa Dios, kung dili imos lang giaptiman ug imos lang higugma tungod sa Dios. Diha sa gugma sa Dios. Mao na nga atong pagpadako sa atong mga anak, sa atong pamilya, pagpadako sa atong pamilya, pinaagi Dios ang mga pagtulunan sa Ginoo. Kung doon na ka may gipangga nga anak, panggaa siya igsuon Tungod ubos sa sa balaod sa Dios. Naa sa Dios. Sige. Ang imong pagpangga kanila, tungod kay minugna na sila sa Diyos. So they are owned by God. So you have to take care of them because you can see God in them. Yes. So God should always be there. Sa tanang buhat na to. Mo na isulti ni San Pablo nga Kaon ko ron. sa tanang butang. Si God, di nga ako isuod na ako sa kong lawas. No,
Kita dahil, nabatasan na yun na nato, labi pang mga Pilipino, nga usa ka mukaon, mga jidyo ka. Uman ka mukaon mo, pasalamat sa ka. Yes. No? It has become part of our culture. Yes, gani nga gyud. kanang uban, Brad, mag-ukab na gay sa kaldero bitaw. Inig-ukab nila sa kaldero o sa kalderong kanon, ila din ang kurusan sa luwag. Naabot ba ka? Nakaabot ka na, Brad? Wala kay ko kamatikod Wa ana. nakakamatikod ana, kurusan na sa luwag. Yes. Una na sukaron, di ba tay? Pag kanino. Sometimes, I'm in doubt if they really know the meaning. Na usay, we just do it because that's what we have, Seen yes, and observed. from our parents. Amo sa datong buhat mo na. Mas nindot gyud kung masabtan nato nganong ato gibuhat ay. Mo na. Sige, manda man na to proof gyud nga naagyo Ginoo nya that we need to prioritize God. How do we now show how to prioritize God? Sa unsang paagi nga makaingon ta nga biliban ako ay giuna gyud ang Ginoo. Start the day with a prayer. Pagkahuman, pagmata nimo sa isa buntag, unahon gyud nimo ang pag-ampo. Acknowledging God. So that is one way to show. Doon na may makakitagwa kung ikaw raman nag-inusara diha. Diha sa imong pag-ampo, imo nang ipakita sa atong Dios. Na siya Sa may lagi una. maingon sila na buang naman yung tawada. Because when you do anything, God first you do anything. Mingon ko man dayon, kay doon na kay buhaton mga chika Lord, giyahi ko na tanan. Kung sa imong buhaton mo, Lord, mulakaw na ko pa sa opisina, Lord. Niya, ang pingin ko, Lord, gaway may tabo. Pag-abuti mo sa opisina, Lord, thank you, Lord, nakabot ko, ana. Pero medyo ang Ginoo, sus, grabe ang grasya, ana. Wala may mahimo, ana. Wala nihimo na, ana. Kisa pa may mubabag, kisa pa may demonyo, may budol man. Oh, unya kada adlaw, kada minuto, mao lagi na tay mangarbon ka. Nya maingon kag Lord, kuyog ta, Lord na. Atos karbon. And this is how the saints see things around them. Mao ni nakita sa mga santos nga dili nato makita nga ordinaryo nga mga tao. Kay ang ilaha jud nga makita ang padulnganan nila padung sa Ginoo pirmi. Doon ako istorya, ana. Sige ko na tay. Ang gituluan na to, aron mag-usap din siya. Muna, palahubo. Kinalaos mo na nimo, Ginoo di una. Paabot inom dol, una kag inom nun, ako'y sunod. Sa mga Hudyo, sa ilang Passover, doon na usa ka lingkuranan niya, i-reserve na nila para sa Ginoo, para sa Mesiyas. Para sa umaabot. Kaya ito karon paabot pa man sa Mesiyas. Ila nang i-reserba sa ilang pagsaulog sa Passover. Yes. Nindot sa nga practice. Anyway, kining pag una sa Ginoo na ay promise nga peace, love, and joy. And I think it is because kung imo yung parte gid sa imong kinabuhi ang Ginoo ba, nya kuyog-kuyog yun nimo. Minus tingali gid kaayo ang sipyat. Wa, Joseph, yan. Wa gyud sipyat tayo, no? Kay wa man gyud ka pabiya sa Ginoo, so tanan nimong decisions, tanan nimong istorya, imong tabi, imong pangunahuna, imong gi-consecrate dito sa Ginoo. Mo may gustong putlon sa yawa. Oh, consecrate ba? Iguman na yung programa, yun ako yung istorya ni mo. Grabe kay Ginoo, lihok sa kong kinabuhi. Wow. Iguman na ni, di lang kong gusto nga on air me. Para di ko malimot, puntanaan niya. Sa pangutan-on yun ikaw tay. Sige. Ato ko nung pangutan-on ang ato sa mga viewers. Ato ko nung silang pangayuan usab sa ilang mga kasinatian, din ilang giuna ang Dios ug unsay ilahang nasinati. Ato ning pangutan-on si Doc Nap Camacho Hello. o si Sister Pasita Seno, kung giunsa ninyo pag-una ang Diyos sa kailan inyong ni kinabuhi. Pasita? Kaila ko No, gano yung mga sino? Hello! Shout out sa atong mga sisters and brothers
sa Sister Lapu-Lapu City. Sister Pasit, imingaw na kay kusundutan. Sunlutan ni ganoon ng tatay. Oh. Tanaw na to, Brad, sa Exodus 23. Exodus 23. 20 verse 3. Mm. Chapter 20 verse 3. O kana kay daghan ba kay gusto nga more ba ni sagad nga ilahang ipangutanas mga Katoliko, ipangutanas mga dili Katoliko. Ah. Ayaw pagsimba sa laing Dios, gawas kanako. Unya kanang imuhang pagpanguro, Sister Cheryl, at tubangan sa mga imahen dili din na supak na ini. Ayaw pagsimba sa laing Dios, gawas kanako. Kanang akong giatubang din ha, ang akong mind wa din ha sa image, tuag yun sa girepresent sa image. It's the spirit because God is spirit. So I am pagpanguros di na magani sila. Kay the sign of the cross is the sign of death. Ano yan? Nagbasa mo ka sa Biblia. 1 Corinthians 18. Ay naman na ilang pagbasa sa Biblia. Niya mingom sila nga manguros ka. Signs of death kuno na. Daya pagpanguros. 1 Corinthians 18. 1:18. 1:18. Kayang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan Gahom. kanatong giluwas gahom kini That sa is why we Dios. make the sign of the cross, because that is power. Power from God. Amen. Amen. Nya napaghilain, Brad. Deuteronomy 5 verse 8 and 9. Atong ukbon diri sa Deuteronomy 5 5 verse 8 to 9. verses 8 to 6 to 9. 8? 8. Dara. Ayaw kamo pagkulit og larawan sa bisan unsa nga atoa sa langit o sa ania sa yuta o sa tubig ilalom sa yuta. Akong ipadayon mo ingon kag 8 to 9. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, igihan. Yes. Tay, explain ra gud ni tay kay mao man ni kasagaran ang verse nga i-quote gyud sa Ipadayon, mga puno. dili ingon nato. Atos 19. Sige. Ipadayon nato dito sa 19. Ningon dire, dili sa kuan Deuteronomy militay. Ato ta dito sa Exodus. Ato ta sa Exodus. Ato ta sa Exodus 20 verse 25. 3. Oh. 20 verse 3 man ang gidili. Oh. Pero mo padayon ta og basa ngadto sa Exodus 25. Oh. Diin, ari na tumabasa dire ang pagpahimo sa Dios kang Moises sa sudlanan sa kasabutan. 15. Pahimua sila sudlanan, ginamit ang kahoy nga kasya, gisulti na tanan. Pag abot diri sa versikulo 17, paghimog tabon sa sudlanan, ginamit ang lunsayng bulawan. 114 ka sentimetros ang gitas-on niini og 68 ka sentimetros ang gilakdon. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan, paghibog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Uy, image lagi ni sis. Lagi. Image yapon.
Oh. So unsa man ibot ipasabot ato sa Dios, diningon siya ayaw mo pagkulit og bisag unsa. Kay kaganina mo tong gisumpayan gyud nimo og 9 hantod sa Jesus kay ang gidili sa Dios igsuon ang paghimo niya ng mga butang nga isip Dios, gihimog Diyosan. Now, let us not confuse that kay ngano man lagi nga doon na may bersikulo nga numero. Remember, ng original nga kasulatan, walay mga bersikulo, walay mga tuldok, walay mga sumpay ka ng tanan. Kama, walay period. Sumpay ka ng tanan. Gidili sa Dios ang paghimo niya na aron imong himuon og Diyosan. So, that is the explanation why ngano man nga sa laing bersikulo lagi ang Dios na mismo mo'y nisugo kang Moises sa paghimo niya ng mga imahen dito sa Numeros diin gipamaak ang mga katawhan sa Israel sa mga bitin nga daghan nga matay o nihangyo ang si Moises dito sa Ginoo na panalipdan sila. So ningon siya paghimo og tumbagang bitin og ibutang kini sa sungko sa kaning tukod og isaka ipakita sa mata kutob sa mutan-aw niini dili mamatay. And that is now the symbol of medicine. And that is an image still. Yes. So unsa man pasabot ato sa Ginoo pag-ingon mo ayaw paghimo bisag unsa, ayaw pagkulit sa bisag unsang naa sa langit, naa sa yuta o ilalom sa... Again, if it overtakes your worship and acknowledgement of God, ana gina siya. Na dili na gid mao. Ang kuan sa nanong imong i-prophesize pagkuan. Sama ka na sa anak sa Dios. Pag-iisa nga to sa babaw. Ilansang amoy atong hangdon. Yawa naman tayo mahangad. So buhatan na itong imahin si Jesus nga atong hangdon. Di ba? Doon ay pangutana diri tay. Ako na lang unahog basa kay para di na to malimtan. Doon ay pangutana diri usa na to ka viewer karon nagtan-aw siya. Good PM sa mga hosts sa paghigmata. Sumala sa Lucas 16:16. Atong pagitaon kining iyang giingon sa Lucas 16:16. Unsa mang balaura ni Moises nga hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag ikan ka sa Pilar Bohol ato naning suki sa miaging mga episodes nato nag-text ni siya nato taga Pilar Bohol kini 16:16. Yes. The law of Moses and the writings of the prophets were in effect up to the time of John the Baptist. Okay. Since then, the good news about the kingdom of God is being told and everyone forces their way in. Atong binisayon be, ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ug nakigbisog ang tagsa-tagsa katawo sa pagsulod niini. Meaning, the last prophet is John. Humana na, wala na ng mga prophecy. Kung doon na may mga message, that is a personal message to you. That is not a prophecy for the whole, no? Dito lang kutob ni John. He is the last prophet. Unya ang isulti sa daritay balaod ni Moises dili balaod sa Dios. Kay ang balaod sa Dios naghatag ka Moises na pora kasugo. Unya gibuak-buak ni sa mga Hudeo balaod nato ni Moises. Ay mong 500 kapin. Sa kultura nila sa mga Hudeo. So kadaghanan ato mao ni nga unsa may balaod ni Moises? Balaod sa Sabbath day tayo. Yeah. Daghan ka na gisaway ka makadaghang panahon gisaway ka na ni Kristo kay di wala ninyo masabti kung usay pasabotan ng balaura. Yeah, especially Actually, those law is for the Jews. Para sa mga Hudyo. Now, kato mga panahon na Judaism pa. Karon niya naman ta Kristiyanos man ta. We are in the New Testament Kristiyanos ta. So ngano man ta nga mag-worship man ta sa adlaw nga Sabado,
mo nagiusap sa mga apostol na ni Peter, nga na ang kadlaw nga Sabado, na pamaslubnganan si Jesus. Subo pamanggikan ka na to. Ano sa mo na to isaulog ang kadaugan pagkabanaw ni Jesus. Nga nung mahimo mang husbon, kay di na sa Matthew 16:19, ningon man ang Ginoo, ihatag ko kaninyo ang liabi sa ginherayan sa langit. Kung ikaw magkupot sa liabi, meaning you have the full authority unsay mong ablihan. Yan ningon ni siya. Kung unsay balaod yan yung pagkabuhaton sa yuta, akong dawaton sa langit. Ang balaod ya dili nyo dawaton sa yuta, di na ko dawaton sa langit. Muna ang liabi, muna itimailan. That is why we are allowed to change according to the time. Unsa na natubag iyang pangutana din ha, Brett? Unsa man to iyang pangutana? Ang iya pangutana dire, unsa man balauran ni Moises nga hangtod lamang sa panahon ni Juan magbubunyag. So remember atong hinumduman nga si Jesus ningon, wala ako moanhi para pag sa likway sa balaod kundi pagtuman. Ako ang katumanan sa balaod. So ang katong mga balaod ni Moises ha, klaro kay gisulti, balaod ni Moises dili balaod sa Dios. So ang balaod ni Moises o ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Atong ipadayon pagbasa, sukad ni adto gisangyaw ang maayong balita. Yes. Do you know the real meaning ana? Ang kinatibukan, the last prophet will be John. Kay gisuwat naman sa Biblia na natanan din ha ang mga tulumanon. Nanas Bible. So muna real meaning ana. on ang mga pagtuluan ni Jesus tay maunay ipasupot. Ang mga maayong balita, di ba? Ang kaning ato ang maayong balita mao man ni siya ang gospels. So naana basta ang last pa ang the center of that meaning na the last prophet is John. Wala na kanang uban fake news na. Okay. So kaya na magwidaghan ang pakingon. Uy, ningon akong Ginoo nga kini. No. Any message from that day on is for your own personal na. Maminsay sa Ginoo nimo. Dili na propesya. Napailang text? Doon na natin i-greet kay gikan ni bag-o ni nato nga viewer si Sister Gina Fuentes Miano. Ingon siya dire, good afternoon po, watching from Mandawi City. So Sister Gina, thank you for watching. Salamat po. Hey, Neneng Johnson. Neneng Johnson. Ingon siya dire, amen. So she agrees to what we've been discussing so far. Ato ring i-greet ang atong mga kaigsunan diha sa Hong Kong once again. Yes. I was giving them the input yesterday about the walk, the talk. Practice what you learn, no? Yes. Unya, bago pa rin nahuman sa natong growth seminar tayo sa batch 83, Walking with Jesus seminar. So, kagahapon, last Saturday. Last Saturday, congratulations, batch 83. And many of them, actually, kadaghanan natong naara diri sa Cebu nagpuyo na nambong yun din taon. Gawas atong to, nasa Iligan, na mauli na sa Dumaguete, out of town. Ayaw kaluwi ganitambong sila. Ayaw po tayo in town. Nanambong yun sila. Nanambong yun sila. Yes. It was out of their decision nga mo tambong yun sila. And I'm sure everybody enjoyed that time. Kay nalasitihan ko tatay. Yes. Do? Nagabian ko tagod. And they stayed. Yes. Congratulations. And Onya, atong iawhag nga karong Merkulis is our healing mass karong Wednesday adto sa Mabolo Church. So gidapit ang tanan nga mo tambong. Unya, don't forget to wear your white attire with your veil if you are ato sisters, to our sisters. Shirley kay
mingon man sila, tanang misa healing mo yun na. This is generational healing. Okay. Family tree healing mass. So Family this is tree. intended for the family tree, the cutting of bandages in the family tree. So mo na siya, mo na katuyuan sa tong misa kada first Wednesday, pero karon ato lang na timing man sa kalag-kalag ato mo na atong gi-move sa November 8. Wa yun yung tinood kalag-kalag. Oh, kumidya ra to tayo. So, ayog kalimot anang karong Miyerkules alas 7 sa gabi. Unya duna sad tay gidapit sad ta ini kahuman sa National Retreat for Priests. Unya sa Sabado, November 11, duna say seminar para sa mga laiko. Gikan sa alauna ngadto sa alas 5 sa hapon, diri gyapon sa IEC3. Amen. Amen. Tawag lang din ha sa phone number nga na makita sa inyong screen kung gusto mong magpakisusi. Kunya, we will be leading also the praise and worship. There, no? O at the music ministry sa Oasis of Love, Cebu. In fact, saba gani kay sila ros taas ka practice. Nag-practice na daan para na sa Sabado. So, amo sang i-auhag ang atong mga miyembro sa Oasis of Love sa pag-adto ni ana, pagtambong ni ana, and just wear your t-shirt, Oasis of Love, just to identify you nga ta dito, magkita-kita ta dito. And meantime, giawhag sad ang tanan nga magampo alang sa kalampusan ni anang retreat para sa atong mga kaparian. Dili lang sa kalampusan kung dili kana gyud ang atong mga pari magkayo-kayo sa ilang devotion, sa ilang kahiusahan dito sa Dios. Ug man magsugod, no? Matupag Jimmy, some of the priests arrive already. Na nangita na to, mabisita ko noon yung hapon na sa to. So atong mga pila na kabuk miyembro nato ron sa Oasis of Love tay nga mga pari tay. Yeah, more than 600. So we have more than 600 priests nga naka-attend sa tong Walking with Jesus seminar. Wa pa nay labot, not counting the nuns, the mga madre. Religious. Nuns ka nang wala, no? Nuns. Anong itawag na silang nuns, no? NUN. NUN. Ato niya ng tanawon tay. Ngano? Kay kung ato na silang tunan, nalain ra ba na maingon ra ba kag tunan? Kay ato yung Brad Alan, kindly check Genesis 17:1. Okay. Genesis 17:1. 17:1. So, atong basahon ang Genesis 17:1. Sa 99 na ang pagidaron, panuigo ni Abram, wala pa rin siya tawag Abraham. Abram pang tawag sa kaniya, sa iya. Nagpakita kaniya ang Ginoo ug mingon, ako ang Dios nga labing gamhanan. Pag masinugtanon kanako ug ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Ako'y padayon? Yeah. Himuon ko ang akong kasabutan, tali kanimo og kanako, og pasanayon ko ang imong mga kaliwa. Unya miluhod si Abram ni Doko ang iyang naong ngadto sa yuta og miingon ng Dios. Kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo og kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram kundi Abraham. Yeah. Na kay gihimo kuman ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. And that is the blessing that comes from God when you walk closely with Him. That's what happened with Abraham. Mausad na kita kung kita mo makigsabot, will have a covenant with God that you will be obedient to Him. He will bless us and bless the nations. Kaning nations ba, ambot pasabot aning nations, mao ni atong mga family or atong mga influences, no? Does not mean to say nga nagid daing kanasuran. This means our communities, our family,
our friends and loved ones. So, mo grow na and will be blessed tremendously. Sa good. One nation pa maguna. So, kana brothers and sisters, usani sa mga pamaagi ang we can walk closely with God and we make a Sa unang panahon, Sister covenant Shirley, with Him. I was just imagining na sagulta ang mga puti, mga yellow race ba, ang black race. Kaya mo dito'y binuhat sa Ginoo. Sa pirmero niyang haon yun, nasubraan mo to na paig. Nag-i-adjust niya. Pag-adjust niya, Mo na hilaw, nila. puti. Oh. Mo na mga Amerikano. Unsa ka tay, hilaw ka? Dili, mo na insakto na yun. So, iyang ibuta sa sentro, insakto na yun. Mo nakita. Nakita ang mga Pilipino mo, insakto yun. Anang pinangga kayo ang Pilipinas at Ginoo. Hallelujah. Unya kita sa dinhi sa Pilipinas, kinahanglan jud nga magtuman, obedient sa sugo sa Dios. Oo. Obedient. Diba? Nya unahon jud pagpangita ang gingharian sa Dios. Karon makabot nato ang panalangin. Bisan gani sa pagkanta. Oh. Di ba? Sister Ami. Nabay Sister Ami di ay. Sister Ami. Oh. Oh. Ako ning pakantahon og kuan. Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God. O di ba mao man atong kantahon And His His righteousness. Ato gid ang kantahon. And everything else shall be added unto you. Amen. Amen. To that. Amen Oh. to that. Nya di kita masipyat kay kung ano balihon gid na nato adto unahon nato ang pagpangita. Ano na ta mahisalaan? Ana gid na diha magkayabo-yabo ang kalibutan kay gibali man, no? So that is the order. That's the order. Ang Dios Oh. usa ang ubang mga butang. Oh. Ug ang iyang katarong. Ug ang katanang uban nga pakapin moabot ro na diha kanimo. Mo na maabot yun as buhok. Dugay. Ang kanang uban. Ang uban. Bitaw kay naa man gyud Yeah, daghan okay. man gyud kaayo Brad. Magtan-aw bitaw ka no kanang uban ba nga hamugaway gyud og kahimtang. Ug imo na silang panidaan nga no na silang nahamugaway na sila. Oy for all you know, ang nagpuyo din ha sa yukay manimba. Giuna gyud pagpangita ang gingarian sa Dios. Mo lagi ayaw yung kunaw na ang imong pagkabutang dinhi. Mo na problema na to. Nga mahayan ni natong Ginoo. Nganong man dili man ta equal. Ano siya dato ako pobre. Siya batignaw ako gapugnaw. Reklamo patay. Ayaw na yung una ang imong pagkabutang kay kini kita sabi ni siya travel Lakbay. naglakbay pa lang ta dinhi. Giato ni agianan paingon sa langit. Pero daghan yung kay nasipyatay. Kay ngano gatuog gid sila nga ang makapadato nila ang ilang kakugi. Oh. But in Proverbs 10:22 that will tell you that it's not your hard work that makes you rich, but it is the blessings from God. Diba tay? Pero saan man nga magdahom man gid ang tao nga ang iyag yung kakugi, ang iyag yung paningkamot, ang iyag yung diskarte, mao gyud maka Doon ako'y classmate karon nga pastor na. mao ba tay? Chinese song. Pero tanaw siya sa itong programa kay ano man siya kanang nitong programa nindot kaya na kay biblical yun na iya. Bible based yung kunutan. Kay mo na ilang gusto ko kuan yun, supported by Bible ang mga teaching. Sola Scriptura natin nga ilahatay. So lang yun ang scriptura. Oh. Bible based mo yun. If it's not in the Bible, we won't believe it. Oh, If it is in the Bible, that's it. Ana gyud. that's it, pansit. Kaluoy ato mga katawhan sa mga magtutuo nga wala pa'y Biblia, no? O nya og di kay ba mo basa og Biblia dito Di maluwas. ka mabasa sa Biblia? Oh, dito maluwas. Oo. So, ato manggunang giklaro lang mga igsuon kay tinuod nga ang skriptura na nasa 1 Timoteo nga sa Muy bagya. maayo kani nga gamiton paggiya, no?
Pero wala na mo ingon diha nga ang tanan anaara sa skriptura O, moray makaluwas nimo. o maray makaluwas nimo. Gani tayo sa Juan diha sa Juan sa ebanghelyo sumala ni Juan gibutang gyud nga dili tanan nga 21. mahimong may sulat diri sa Biblia kay kung tanang binuhatan sa tong Ginoong Hesukristo kung isulat pa kana dili malukop sa tibuok kalibutan. Dili masud sa Bible. Sa tibuok kalibutan. Isulti gyud. Oo. So, ingunana na siya igsoon. Kato imong gisulti ka ganina Sister Cheryl nga Proverbs 10:22. 10:22. Nindot kito nga ato yung basahon pagbalik kay sumala diri sa panultihon Yes. 10:22. Makadato ang mga panalangin sa Ginoo. Amen. Dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Oh, duha na brad nga akong paborito nga verses brad. Labi na itong mga naning bitaw kayo nga di ko kasimba kay busy kay ko. Salmo 127. Salmo. Oh. 127. Salmo 127. Unya kanang ato do na sa ko isumpay niya anak karon kanang usap tay mong isulti Sister Shell nga busy kayo. Dili maka Di ko makalugar kay busy kaay ko. Di makalugar kay busy 127. kayo. Hantod nga tungod kay pinangga ka man sa Ginoo, gimingaw ang Ginoo, di gikuhaan kag trabaho. Pwede na ka mabisi. Ato na kas Ginoo. Wala nang kay trabaho. Correct. Psalm 127. 127. Unsa nga bersikulo sis? Sugod lang diha. Gawas ko ng Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago niadtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo maoy magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Kawang lamang ang inyong paghago pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sayo ug ang pagpamulaw, kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang sila nangatulog. Hallelujah. Biliban ako ana niya. Ko ana nindo tagid ana niya ay. Mao na nga kanang mga naning kay dinha. Wala ako, wadyo ko'y tulog. Mga naning kay dinha nga hapit di na matug. Unya katong sayo kay mamata kay trabaho pa. Nindo tagid ana niya. Pero kay nagsangkap sila sa ang Dios bisag sila nangatulog. Pero lain ni si tatay nga mumata. Sa iyo man mata. Up to na siya nagdaig man siya sa Ginoo. Di oy. Nagpadaan ako yung message sa alas 3 nana. Lawod pa lagi sa iyo hamata tatay ay. Di ba? Klaro kaayo dili ang kakugi sa tao may makapadato sa tao kundi ang panalangin gikan sa Dios. Unya katong nagunahuna ang ilang kakugi mo ay hinungdan nganong naa sila gikaon panalangin na sa Ginoo. Pero it doesn't mean to say nga dili sad mo trabaho ang tao, no? Kinahanglan sad mo trabaho pero dili ing ana nga wa na lang kay pahuway. Kay tungod kung imog yung unahon yun ang Ginoo magsangkap ra gid siya kay ingon man siya kay siya nagsangkap kay ang iyang mga hinigugma nga tulog. Samtang nangatulog gasangkap siya. Amazing. Paborito gina nako. Si San Nicolas good. Sayo sa bunta magdaro na siya. San Isidro. San Isidro. San Isidro, Labrador. San Isidro, Labrador. Unya, ikabot na alas 6, dagat sa simbahan, simba. Biyahan niya yung daro. Pagbalik niya, kung managdaro. Managdaro. Kaya doon na ni puli nito mga anghel. Kaya giyon naman yung Ginoo. Giyon naman Ginoo. Very clear na nga teaching. That's true. Bisag unsaon na ni mo, unahon ni mong Ginoo, ang Ginoo dili jud magpawahi. Maymo jud ang Ginoo nga pahuway na mo kay naabot ng oras. Abot ng oras tay?
Pero tay, usa ta mo tapos tay, atong ipasupot nila bisag tulo lamang kapamaagi Nga mauna gid ang Ginoo. nga maunang Ginoo. Sige. Ha? Ako, pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang pagtuon sa pulong sa Dios, kay ang pulong in John 1:1 ingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And so when we study the Word, we study God because He is the Word. Amen. Amen. Ang ako asab sa pagpasalamat sa tanang butang. Sa tanang butang nga mahitabo sa imong kinabuhi, sa tanang butang nga imong madawat nga mga grasya tanan, kinahanglan mapasalamaton tag gani ang pagpuyo nato sa tong kinabuhi, kikinahanglan nga puy-an nato sa pagpasalamat kanunay. Amen. Amen. Galatians 2:20. Mm. Dili na ako nagpuyo diri kanako, kundi ang Dios nga nagpakamatay kanako. So it's not me already who lives in me, but it is Jesus who died on the cross for me. So, nindutaan na tayo. In other words, in anything that I say and everything that I do, in whatever I do for the day, God is with me. He lives in me. He lives in you and me and all of us. Amen. Amen. How to live with the Lord? You have to follow His teaching. Go to Mass every day so that He can live in you. Because when you receive the body of Christ, He is in you. But how to receive the body of Christ? You should be in the state of grace. Because 1 Corinthians 3:16, it says that our body is the temple of the Holy Spirit. So do not allow the Lord to come to you if that temple is full of dirt, full of cobweb, full of mud. That is why you have to go to confession always. To cleanse yourself, to clean that temple of God. Ato na lampasuhan, pasinahon yun na nato, aron igdayon sa itong Ginoo, mahimuot siya na ang iyang templo imong gigamit. Hallelujah. So, mo na mga kaigsunan, kung nata mo biya, magbilin ta kakamubo ng mga pagkap, no? Para ka natong tanan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Lang itong amahan niya kami, abuot kami na magkanunay nga anak kami. Doon ay mga tentasyon sa mong kinabuhi. Nga, linglahon kami sa mga panuway na ang among focus maadto sa among mga trabaho, sa among mga kalihukan nga wala kanimo. Ang itong amahan among ipangayo na kining among angel, our angel beside us, guardian angel, puno pahimanglo namo kung naa nami na lihis na kami sa dalan paingon kanimo, na aron kami mahimatkon, mahimata na dili na kani dalan paingon kanimo, aron muliko kami balik, aron musubay sa dalan paingon dito kanimo. Ug salamat Mama Mary, mas anak ka kanunay ka, kung wala ka asa kami kung kay ikaw gayon nagagiya ka na mo paingon sa imong bugtong anak, ikan sa imong bugtong anak paingon sa Diyos. Salamat Jesus, mahal mo Jesucristo. Salamat di na sa krus imong gibilin ka na mo ang imong inahan, aron siya usab mahimong inahan na mo nga magagiya sa mga pagalaktan at dili may salaag paingon kanimo ngadto sa mahal. Kining tanan lang itong amahan na mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 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 Salamat sa mga anak Santo. Amen. Amen. Shalom mga kaigsunan. So, simana ayaw kalimot. Wednesday, Healing Mass. Have a blessed week ahead. God bless. Brothers and sisters, let us continue to be the salt and light of the world. See you next Monday.